Sino-sino sa inyo ang mga dog lover? Dahil kung mababa ang luha ninyo kung tungkol sa aso o pets ang pag-uusapan ay brace yourselves dahil nagluluksa at nagpoprotesta ngayon ang buong Malaysia, hindi dahil sa pagpanaw ng kung sinong tao, kundi dahil sa brutal na pamamaraan ng pagpapatahimik ng isang aso na may pangalang Kopi. Kita kerajaan dengan kita. Kita rakyat Malaysia. Hidup, hidup. Hidup Kopi. Hidup Kopi. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup Kopi. Hidup Kopi. Sakit haiwan, kucing, kopi. Alright. So kita ada banyak NGO yang melibatkan. Kita nak semua pegawai-pegawai daripada Majlis Daerah Besar untuk dituduh. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan, and the story goes like this. Let's start from the basics. Nangyari ang lahat ng ito sa bansang Malaysia, sa hilagang bahagi ng Besut District sa Terengganu. Ang pangalan naman ng asong pag-uusapan natin ay si Kopi, as in kape o coffee. Si Kopi rin ay isang stray dog o aso na walang may-ari o asong gala. In short, last month lang ito lahat nangyari, buddy. Early October. At kung bakit ngayon lang natin pinag-uusapan ay malalaman maya-maya kung bakit. Pero bago tayo magpatuloy ay panoorin natin ang sobrang cute at talaga namang heartwarming na mga video ni Kopi. Sa mga video ay makikita natin na talagang masiyahin, lovable ang aso na si Kopi, lalong-lalo na sa mga maliliit na hayop. Pusa pa man din na alam naman natin na madalas kaaway ng mga aso. Ngayon, base sa video at ilang mga litrato na kuha kay Kopi ay I am no expert sa mga aso, pero itsura siyang askal na nahaluan ng Rottweiler. Not sure, buddy, about the exact term, pero I stand to be corrected. Pakitulungan ako kung anong lahi si Kopi sa comment section. Ang mga video at mga litratong ito, buddy, ay kuha ng ilang mga residente na nakakakilala kay Kopi. Bagamat ikinakategorya kasi na isang stray animal itong si Kopi, ay kung saang syudad siya matatagpuan ay kilalang kilala siya ng mga tao. Ang ilang mga karinderya ay nagtutulong-tulong na pag may tirang ulam ay ibinibigay nila ito sa kanya. Ito na rin ang dahilan kung bakit maraming mga video at mga litrato ang ating nakikita kung isi-search kung sino nga ba talaga itong si Kopi. Base rin sa ilang mga residente ay kilalang palalaro at tumatayong ate si Kopi, hindi lang sa kapwa aso kundi pati rin sa mga pusa. At ito ngang video na ito ang magpapatunay. And if you are still not convinced ay heto pa ang isa. Kaya naman, early October noon ay laking pagdadalamhati ang naramdaman ng mga residenteng nakakakilala kay Kopi. October 6, 2024 noon, 2 days lang matapos nating ipagdiwang ang World Animal Day ay napabalitang wala na siya. October 6 kasi nang magkasanang operasyon ang mga otoridad doon sa Malaysia tungkol sa mga report na maraming aso daw ang pagala-gala sa kanilang lugar at nagiging agresibo tungo sa mga tao.
Nagkasa ngayon ng mga pulis ng kung tawagin ay dog culling o operasyon ng mga pulis na gumamit ng dahas upang makontrol ang populasyon ng mga stray animals at mabawasan ang pagkalat ng rabies. And it just happens na itong si Kopi ay in the wrong place and in the wrong time dahil kung saan sila nagkaroon ng operasyon ay nandoon siya. Kaya ayun, nasali siya sa mga asong pinatahimik. In short, itong si Kopi. Ika sa report ay ang mga tao kung saan nabil itong si Kopi ay gabi noon ay nagulat sila nang makarinig ng malakas na putok ng kaya lumabas sila ng bahay. Doon ay nakita nga nila itong si Kopi na nakahandusay sa daan, hinahabol ang hininga at naghihingalo na. Nang mangyari ang lahat ng ito noong October 6 ay wala halos nakaalam. Tanging yung mga tao sa lugar lang ang nakabalita ng pangyayari. Pero yan ay nag-iba noong late October nang mai-upload at mag-viral sa iba't ibang bahagi ng social media ang mga video ni Kopi. Lalong-lalo na itong video na ito na makikita natin na nakikipaglaro siya sa isang kuting. Ito ngayon ang naging catalyst upang ang mga tao sa Malaysia ay magprotesta tungkol sa brutal na pagkontrol ng kanilang kapulisan sa populasyon ng mga stray animal sa kanilang bansa. Sa ngayon ay meron silang online petition, Justice for Kopi, Stop the Cruelty Against Stray Animals, kung saan nag-sign in na rin ako bilang suporta sa advokasiyang ito. Ang mga animal rights activists din ay binulabog na ang kanilang kapulisan upang itigil ang ganitong gawain at maghanap pa ng ibang paraan upang maayos ang populasyon ng mga stray animals sa kanilang bansa. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang hearing ukol dito and only time will tell kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Ang pinakapunto nagsampa ng kaso yung mga activists sa kanila mismong district council for violating the Animal Welfare Act of 2015. Apa pun tak boleh just untuk bunuh Kita dah anjing. ikut prosedur. You jangan cakap Mana boleh bunuh anjing macam tu? Besut. 372. Ni Boleh Ini telah melanggar mengganggu. undang-undang. Itu dia Mana mengganggu. boleh? Besok saya jagi. Besut ahli parlimen. Awak yang tak faham. Besut ahli parlimen kena Awak faham pertahankan maksud undang-undang negara. Apa Mana boleh buat justifikasinya? macam tu? Mana Awak boleh faham? buat? So ayun, nandito na nga tayo sa parte ng video na tatanungin ko kayo, buddy. Ano ang opinion nyo sa pagtrato ng stray animals sa kanilang bansa? Okay ba ito o masasabi mong isa itong kalabisan? O wag na tayong lumayo dito mismo sa Pilipinas? Masasabi ba nating nagagampanan ba ng gobyerno ang problema ng mga stray animals at yung problema ng rabies dito sa Pilipinas? Kasi alam nyo, sa kabilang banda ay hindi naman natin po pwedeng i-invalidate ang pulso ng mga tao tungkol sa mga stray animals o dogs in this case. Talaga naman kasing nakakatakot. Kaunting galos. Kaunting kalmo. Anak, huwag mo, tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Pero ang problema, umakyat na raw ang virus sa kanyang utak. Sabi ko, ilang oras, ilang araw, kung pwedeng itagal ng anak ko. Sabi niya, 24 hours. Umiyak na ako. O ultimo, gasgas lang mula sa hayop na mayroong rabies ay maaring buhay mo na ang kapalit. Tulad na lang ng nangyari sa isang bata sa Misamis Oriental na binawian ng buhay matapos nakalmutin ng pusa. Siya si Casey, 6 na taong gulang. Pebrero nitong taon nang makalmot siya ng isang pusang gala sa kanang bahagi ng kanyang muka. Dinedwa na lang ito ng kanyang mga magulang. Gumaling naman ang sugat dahil sa kalmot. Pero isang buwan matapos ang insidente, nakakagulat na ang mga sumunod na eksena. Si Casey kasi bigla na lang na nakitang tiyan, hirap kumain at uminom. Init na init at hindi na halos nakakatulog. Hirap din siyang huminga at nahatakot sa hangin at ilaw.
Pero ang pinakamalala, naglalaway, nagsisisure at naghahalusinate. Ang mga sintomas na yan, kumpirmadong rabies. Ang masakit, 2 araw nakipaglaban si Casey bago bawian ng buhay noong March 18. Mahirap, ma'am. Masakit, ma'am, kasi bigla, ma'am eh. Hindi naman namin alam, ma'am, na gano'n ang mangyayari. Mahirap tanggapin, pero wala ka na patawa eh. Tandaan natin na kahit gaano kamoderno ang panahon ay wala pa ring lunas ang sakit na rabies. Ganoon din na milyong-milyong piso ang inilalaan ng gobyerno upang magpakalat ng anti-rabies sa ating mga bara-barangay. Kaya ikaw bilang residente ng kung saang lugar dito sa Pilipinas ay ano ang ginagawa o kaya mong gawin upang mapigilan ang nakakamatay na sakit na rabies? Kasi the last time I checked ay nauuso yung kulay blue na galon na inilalagay ng mga tao sa labas ng kani-kanilang bahay upang maitaboy ang umietsyas na mga aso sa kanilang harapang bahay at umalis sa kanilang lugar. At oo nga pala buddy, sa darating na senatorial elections ay may tatakbong kauna-unahang animal welfare advocate na si Norman Marquez upang maprotektahan ang karapatan ng mga hayop. However, be careful what you wish for dahil tandaan na ibang-iba ang dog lover sa dog owner. Hindi ibig sabihin na may alaga kang aso, dog lover ka na. Isa ka lamang dog owner. Kasi alam nyo buddy, para sa akin, ang tunay na dog lover ay pinapaliguan ng kanilang alagang hayop. Iginagala rin ito sa kung saang lugar na nakatali from time to time. Dinadala sa mga malls, binibigyan ng sapat na oras at masusustansyang pagkain, hindi lang yung tira-tira natin sa tuwing tayo ay kumakain. O aalagaan mo yung aso mula sa pagiging tuta tapos habang buhay na nakakulong lang ito o nakatali at gagawing parang presinto ang kanyang buhay at magiging bantay lang habang buhay sa loob ng bahay. Again, iba ang dog owner sa dog lover. Baka ang gawing batas ng animal advocate na ito bawal na itali sa loob ng bahay ang aso. Di marami sa atin ang magpapiyansa o di kaya naman makukulong dahil sa hindi pag-aalaga ng maayos sa kani-kanilang mga alagang aso. And that's it for today's video. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.